magkukwento na naman ako. Masyado ako malapit sa camera. So, yun, ito na nga. I-share ko sa inyo guys, kasi nga diba dati, nag-abroad ako. So, bakit nga ba ako nag-abroad dati? So, yun, bakit nga ba ako nag-abroad? So, ang dahilan is kahirapan. And of course, naman yung sitwasyon ko sa buhay, kasi that time, yung tatay ng mga anak ko is demonyo. So, yun. Eh, kailangan ko mag-move on sa kanya dahil napaka-demonyo niya talaga. So, muntik na akong patayin. So, yan dyan. O, meron akong ano dyan. Meron akong tahi dito. 8 stitches yan. 8 stitches. And, ayun na ba, that time, 2017, maliliit pa yung mga anak ko, batang-bata pa nila. Siguro yung panganay ko that time is parang 10 years old lang yung panganay ko that time. And yung bunso ko is I think 3 years old, 3 or 4 years old that time. So, ang hirap talaga ng buhay namin kasi nga mahirap talaga kami guys, no? Hirap ng buhay namin. And sabi ko, ayoko talagang manatili sa buhay na ganito. Gusto ko na umangat-angat man lang kahit paano. Kasi nga, ang hirap nga naman talaga ng buhay. And especially dito sa Pilipinas, you know. And sabi ko noon, siguro kung mangamuhan ako dito sa Pilipinas, eh magkano lang ang sweldo dito. Mas maganda po pala sa ibang bansa. Kaya iyon, nag-apply ako ng abroad. And hindi sana talaga ako sa Kuwait kasi takot ako sa Kuwait. Dapat ang choices ko that time is Dubai or Saudi Arabia sa Dammam, or yun na yung lugar na yun ang gusto kong puntahan. Pero ang nangyari sa akin is yung Kuwait yung unang naka-select sa akin na country. So that time pa talaga is ayaw ko pa talaga sana sa Kuwait dahil natatakot talaga ako sa bansa na yan. Pero wala akong choice, kundi umalis na talaga dahil gustong-gusto ko na makaalis para mabili ko na yung mga pangailangan ng mga anak ko. At saka ayoko talaga nakikita guys na yung anak ko kawawa, ganyan. Kaya yun, talagang September 2 of 2017, April 2 pala. September. April 2 ng 2017 is yun yung time na nag-flight ako pa Kuwait. Pero pagdating ko dun sa Kuwait guys, is nagkalitse-litse yung buhay ko doon kasi nga I found out na yung parang yung working visa ko is fake pala siya. So wala pala kaming employer. So, parang na-human trafficking kami doon. So, papalit-palit ako ng employer to the point talaga na nakatatlong employer ako, guys. So, yung una, 15 days lang ako. Yung pangalawa is 6 months ako doon. Yung pangatlo is doon ko na natapos yung contract ko na 2 years. Then, yun na nga. Ang hirap talaga ng buhay, no? Of course, pag nagkasakit ka, wala kang ibang talagang sasambitin doon kundi yung talagang yung yung ating Panginoon lang talaga, no? Kasi ang hirap talaga ng buhay mo kapag nasa abroad ka, kahit sabihin mo pa na may mga Pilipino doon, may mga Pilipina doon, pero iba talaga na pamilya mo yung kasama mo. So doon ako, nakatapos ako ng 2 years doon sa pangatlong amo ko, which is super bait naman. Yung unang amo ko mga salbahi, yung pangalawang amo ko salbahi din. Yung pangatlong amo ko is napakabait na nila. May day off na ako, so anytime nakakain ako ng gusto ko, nakakapagluto ako ng gusto ko, nakakapag-day off ako ng anytime na gusto ko mag-day off. Then, of course, yung pag inalagaan ko ng mga anak, masakit din dahil nag-alaga ako ng mga anak na hindi sa akin, pero yung mga anak ko dito, hindi ko sila naalagaan. But of course, thankful ako kasi nandiyan yung parents ko, yung family ko na nag-alaga sa mga anak ko that time. So, 2019 ng October is umuwi ako dito sa Pilipinas. Supposedly naman talaga is babalik ako eh. Pero nag-pandemic na. So, hindi na ako nakabalik. So, yun naman yun ngayon sa di ba, yung tindahan ako. Kaya yun. Pero,
ang hirap talaga ng buhay abroad. Kaya kayo guys ha, kapag kung kaya nyo naman yung kitain yung dito sa Pilipinas, dito na lang talaga. Kasi nga marami naman dyan na naghahanap ng ah, pagkakatulong or trabaho, may mga pabrika na nag-o-open. Pero of course, mas maganda naman talaga sa ibang bansa kasi nga kapag sinwerte ka na lang naman doon is free ka na yung $400 mo. Hindi ko alam ngayon kung magkano na ang minimum ngayon kasi that time, nung time ko noon is $400 yung minimum. Siguro ngayon baka tinaasan na. Hindi ko na alam kung magkano ngayon. So, doon kasi kapag ka naka-jackpot ka ng amo, mabait yung amo mo, so yung $400 mo ay ano na, malinis na yun na masasweldo mo. So, padala mo na sa Pilipinas, kung magkano ipapadala mo, mag-ipon ka, ganyan. Pero, ang hirap guys makaipon kapag ka marami kang anak dito sa Pilipinas. Kasi nga syempre, alam mo na yung mga pangailangan ng mga anak mo. And, kaya ganun. So, ano ba yan? Yung pag-uwi ko is sobrang saya ko. Hindi ko na namalayan, nandito na pala kami sa naka-landed na pala yung aeroplano, no? So, sobrang excited ko na makita yung mga anak ko after almost 3 years that time. So, very excited talaga ako na makita sila, mayakap, alam mo yun, kasi nga nung iniwan ko sila, hindi ko na alam kung makakabalik pa ako ng buhay ako or ano pa ba, baka mamaya nakakahon na ako. Pero yun ang pinaka-thankful ko din kasi nakauwi ako ng okay, nakita ko yung mga anak ko. And of course, until now, andyan sila na kasama ko. Then, siguro ito na yung masasabi ko doon sa mga OFW, no, or sa mga gustong mag-apply abroad or gustong magtrabaho abroad as OFW, is pag-isipan nyo talaga ng maraming beses kasi hindi ganun kadali ang magtrabaho abroad. Andyan yung depression talaga ang number one. Yung ano pangalan nito, yung depression, yung magkasakit ka, ganyan. So, especially kapag may mga anak ka dito sa Pilipinas, ang hirap talaga mag-adjust. Ay nako. Kaya ako noon, talagang pinipilit ko talaga na maging matatag para sa mga anak ko. Every time na gusto ko nang sumuko talaga, yung napapagod ako, tinitingnan ko lang yung pictures ng mga anak ko, and then okay na ako. Lagi kong tinatanong yung sarili ko, bakit nga ba ako nandito? Siyempre para sa mga anak ko. Kaya yun na yung nagiging inspiration ko, yung mga kids ko that time, na sabi ko nga one day mabibigay ko sa kanila yung mga gusto nila, makakain nila yung mga gusto nila. Kasi dati talaga guys, ang hirap talaga ng buhay, alam niyo ba ha, yung isang itlog na yan, haluan ko pa yan ng tubig para lang dumami. Kasi nga ang hirap talaga ng buhay. Yung isang hotdog na yan, hatiin ko ng 2 beses yan. Akala buong hotdog yun, pero kalahati lang yun. So ganun ang hirap, maging wais ka lang. And that time, my God, yung baon ng mga anak ko is 2 pesos lang. Minsan yung tagpipiso lang yung mga biskwit, ganyan. Para lang talaga na makasurvive yung mga anak ko sa school. And may mga, kaya thankful din ako kahit dun sa mga anak ko kasi never talaga silang naging mayabang. Kahit nung nagkaroon ako ng tindahan guys, hindi sila nagbabaon ng mga, hindi sila nanghingi ng mga ganito, ganun. Kung kailangan lang. So, yun din yun, dapat pag-isipan talaga natin ng mabuti kasi hindi lahat ng mga OFW nakakauwi ng buhay ha. Yung iba may na maltrato, ang iba na depressed, yung iba pinatay, yung iba talagang kinitil nila yung mga buhay nila. Pero dapat hindi ganun dapat magiging magiging malakas yung loob, be strong lang talaga, always lang talaga, kasi napakahirap ang magtrabaho abroad, napakahirap ang malayo sa pamilya, yun ang isipin natin. So kapag nag-abroad tayo, dapat ready tayo, dapat tanggap natin, dapat alam natin kung bakit tayo nasa ibang bansa.
dapat alam natin kung bakit tayo nandito, dapat meron tayong inspiration kung bakit tayo nandito para every time na malulungkot kayo is yun ang iisipin nyo, bakit nga ba ako nandito? So, ganun lang. Ganun ang lagi kong iniisip dati na kapag nalulungkot ako, lalo pagka nakasakit ako doon, lagi ko lang iniisip yung mga anak ko. So, gusto ko na matapos yung kontrata ko nang makauwi ako ng okay. Pero ang ito na yung reality din. Kasi nga once kasi na nandoon ka na, masanay ka na sa culture nila, nakasama mo ng 2 years yung mga alaga mo, yung amo mo, parang ang hirap na rin silang iwanan. Masasaktan ka na rin eh. Ako nung umuwi ako is nalulungkot ako dun sa mga alaga ko. Especially doon sa nag-isang alaga ko kasi talagang close na close kami. Since na dumating ako sa bahay nila, talagang kasama ko na siya every time na magtapon ako ng basura. Hanggang sa umuwi ako dito ng Pilipinas yan. Every time na magtapon ako ng garbage pagkagabi, nasama siya sa akin, magbubuhat din siya ng kanya. Kaya yun lang, nung paalis na rin ako, nung pauwi na ako dito, talagang sumama siya sa airport. Sa papa niya. Sumama siya, doon sa kay Baba. And talagang sumigaw siya, sabi ganun, Lynn, saan ka pupunta? Nakakalungkot. Pero of course, hindi ko naman sila pipiliin, no? Kasi nga, syempre may mga anak ako dito sa Pilipinas. So, yan lang guys. Hindi masarap ang magtrabaho abroad, especially kapag DH ka or kadama, katulong, helper, ganyan. Hindi madali. Kaya, dapat pag-isipan mo na maraming beses yan. Kasi nga, baka mamaya hindi mo kayanin yung depression. So, mamaya, kung ano ka na kung makauwi ng Pilipinas. So, yun na guys, thank you for watching. Basta, lagi mo lang isipin na magdasal. Yun lang palagi ang sandata natin, yung magdasal sa lahat ng bagay. Dapat prayer lang talaga yung the best na gagawin mo sa buhay mo. So, yun lang guys, thank you for watching and God bless. I love you, Wink. See you soon. And to my kids, to my parents, hello. To my siblings, hello.